Magandang umaga po muli sa inyong lahat mga kapatid at salamat sa muling araw na tayo po ay magkakasama-sama sa ganitong kaparaanan. Ang Diyos ay mabuti, tuloy nga po na ito ay araw ng ating Panginoon at ang lahat ng papuri ay sa Kanya. Sa umaga po ito ay nais kong i-share sa inyo, may kinalaman po sa title na Solitude and Quietness. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, sa umaga po ito, kailangan po namin ang inyong tulong. Kayo po ang magbigay sa amin, hindi lamang ng aming physical na kalakasan na galing sa inyo, kung hindi karunungan galing sa inyo. Salamat po sa inyong pag-iingat sa amin. Salamat muli sa provision. Salamat po sa mga kababayan namin, kasama po namin na kung saan ay tumutulong para malunasan po ang problema ito ng COVID. Salamat po sapagkat ang tagumpay ay sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Solitude and quietness. Tapos po nilagyan ko ng caption, seizing this moment to see yourself before God. Seizing this moment to see yourself before God. Ano po itong moment? Ito po yung moment ng COVID-19 na kung saan pwede nating sabihin bagay ang salitang mga solitude and quietness sapagkat tayo po ay naka-lockdown, naka-community quarantine, kaya so far ay marami po tayong oras para po sa ating sarili, para sa ating pagpapahinga at sa mga bagay na pwede natin gawin, bagamat ang iba ay nagtatrabaho po online. Naalala ko po nung ako po ay early 20s, nung ako po ay binata pa at nakatira sa Angono. Yung bahay namin ay nabili ng tatay ko ay naka-isolate sa bayan. In fact, nalulungkot ang aking mga magulang noon kasi para kaming itinapon doon sa malayo sa kabihasnan. Pero pag titingnan ko ngayon, maraming mga bagay, lalo na po sa spiritual na kalagayan ko at kalagayan namin, ang nagbigay ng kalakasan sapagkat walang maraming mga tao pa nung araw doon sa lugar namin. Siguro mga 3 o 4 na pamilya lang ang nakatira pa doon sa tinatawag na Doña Justa Village, Phase 2, Ikanga. At pagkatapos ng trabaho po, maging sa church, umuwi po ako ng Sabado at nag-stay ng Sabado at Linggo. At pagkatapos, naalala ko kami po ay nagkakaroon ng time ng aking mga kapatid na maglakad doon sa mga tabi sapagkat walang maraming mga tao. At nagkakaroon po ng so far closeness at magandang pakikipagkaibigan at pagsasama sa aking mga kapatid. Ganun din ay nakita ko po na ang pagkakataon yun ay ginamit upang magkaroon ako ng time na makipag-usap sa Panginoon sa pagitan ng panalangin, usap sa magitan ng aking pag-meditate habang naglalakad. Maraming lugar sa ilalim ng puno, may mga malilit na mga bundok, at pagdating ng gabi ay tahimik sapagkat wala pa pong kuryente at wala rin mga social media at wala rin pong mga television at iba pang mga gadget na pwedeng mag-interfere. At dahilan po doon ay nagkaroon ako ng malaking bagay na tinatawag na pagiging isa
sa ating Panginoon, ano po, yung katahimikan at saka yung solitude. Ano po. Reflecting po dito sa COVID-19 naranasan natin. Pwede ko pong sabihin na sa iba, ito po ay blessing at sa iba, ito po ay painful experience. For others, you can say that this is a blessing and for others, it is a painful experience. Lalo na po dun po sa mga namatayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Tayo po ay nakikirama, yun po ay napakahirap na experience. Nawa, hindi po natin ito maranasan at ingatan tayo ng Panginoon habang nandito pa po itong COVID-19. Just imagine also living this new normal life. Sabi nila, new normal ang tawag. So, namumuhay po tayo ngayon sa mga susunod pang mga araw sa new life, new normal life experience, katulad po ng pagsusuot ng mask, wearing our mask, washing our hands regularly, social distancing, and even disinfecting ourselves regularly. Ano po, paghuhugas ng kamay, pag-disinfect, napakahirap po. Kapag ako'y lumalabas, ako po minsan ng bumibili ng mga ilang grocery dito lang po sa malapit sa amin. Prepare ko pa po, isusuot ko yung mask o yung aking pantakip sa bibig. Ganun din po yung aking salamin, pinapalitan ko. At pagkatapos po, pagbalik ko, ay hugasan po lahat ng mga pinamili, maging yung mga grocery. Napakahirap po. Pati ang mga suot, ay pwede natin sabihin, ay kaagad nilalaban. Ano po, ito yung mga bagong experience natin. At paglabas mo, ito lang ang advantage. Aba, walang traffic. Minsan ginamit ko yung sakyan. Dito naman po sa amin. At wala po ka traffic, walang halos sa sakyan. Pag ikay pumupunta sa karsada ay wala na ganong mga tao. Kaya minsan ako po ay pupunta sa labas at nagbabasa sapagkat walang ganong mga dumadaang mga tao. But what about yung pong ating inner being sa ating spiritual life as a believer in Christ? Did we take this opportunity to know God more deeply? Nagkakaroon po ba tayo ng madalas na pagkakataon na makilala natin ang ating Panginoon? Ano po? Sa araw-araw na ginagawa niya hanggang matapos po ito at makalabas tayo talaga ng regular. Perhaps God is using this new experience so that He could have your attention, or He might be working on you so that you might have a personal relationship with Him or to Him. Maaaring ginagamit ng Panginoon ang pagkakataon ito sa atin upang mapagbulay-bulayan natin ang ating sarili sa harap ng Diyos. At maaaring baka meron siyang leading sa atin sa buhay natin na maaaring baguhin natin o kaya bagay na magbukas sa atin ng isang sabihin natin bago at maayos at magandang paglilingkod pagdating po nung tayo po ay makakaroon ulit ng paglabas at magawa natin ang gusto natin para po sa kanyang kalulatian. Truly, this is a time of reflection, a time where we can actually experience the Lord. Malaki at magandang pagkakataon po ito na maranasan natin sa buhay natin, hindi lamang po ang mga mahal natin sa buhay, kundi yung po ating experience sa ating Panginoon. Ano po? Para wag niyang masabi sa atin, tulad po ng church dun sa Ephesus, na ang sabi ng ating Panginoon, you have left your first love. So ito po yung pagkakataon na tayo po ay sumamba at mahalin natin ang ating Panginoon sa magitan ng mga panalangin, pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita at pagsamba sa kanyang harapan. Si Richard Foster po, ito po ay American theologian. Siya rin po ay nagpastor. Ang pangalan ko ay
1942, pinanganak siya, kung nagkakamali sa New Mexico. Ang sabi po niya ay ganito: "The discovery of God lies in the daily and the ordinary, not in the spectacular and the heroic. If we cannot find God in the routines of home and shop, then we will not find Him at all." So, ang Panginoon pala ay nagpapakilala sa atin, maging sa ating pong pang-araw-araw na activity o galaw o pamumuhay. Hindi po lang doon sa mga spectacular or sensational na mga activities maging sa church at outside sa church, kung hindi po karaniwan ay yung pong ating simpleng araw-araw na pamumuhay ay doon po natin mas lalong nakikilala ng higit at nare-reconcile sa ating mga buhay ang kanyang mga salita at ang kanyang mga kapahayagan sa atin. Kung hindi po daw nangyayari yan, then ang Panginoon ay hindi natin talaga tunay na matatagpuan. Ano po? Sa araw-araw, ang Diyos po ay kumikilos sa pangyayari ng buhay natin at sa labas natin. Kaya, agree po ako dyan sa sinabi ni Richard Foster. Sabi din po, ang kalaliman po ng ating karakter o ng ating buhay, the depth of our character, ang sabi nga, is developed in solitude, quietness, and obscurity. Yung kalaliman ng ating pananampalataya at buhay, maging ang ating mga pag-uugali po ay nade-develop kapag tayo po ay may panahong mag-isa sa harap ng Diyos at para sa sarili natin, sa katahimikan at maging sa pagdistansya sa mga bagay na mga pinagkakaabalahan natin. Napakalaking temptation ng social media, ng ating mga cellphone at iba't iba pa. Ano po? At kung hindi tayo maingat at wala tayong spiritual discipline, then ang mangyayari po ay kakainin yung oras at panahon natin at hindi alam, nagdi-drift na po o bumababa na yung ating tinatawag na spiritual character, na po yung ating spiritual na pananampalataya. Ang banal na kasulatan po ay maraming mga individual na mga halimbawa. The Bible is full of examples of individuals who learn through long periods of solitude, quietness, and even obscurity, the value of going deep. Naranasan nila, na-experience nila, na sa pagitan po ng maraming pagkakataon ng pagiging isa, ng pagiging tahimik, malayo sa mga crowd, ay naging malalim sila at natagpuan nila ang Diyos maging ang kanilang sarili. They needed time alone with God. Meron po silang oras na mag-isa para sa Diyos. Ang ating Panginoon sa Kristo po, yung kanyang prioridad ay solitude. The priority of Jesus' solitude and silence is everywhere in the Gospels. Makikita po natin yan sa Ebanghelyo. It is how He began His ministry. It is how He made important decisions. It is how He dealt with troubling emotions like grief. It is how He dealt with the constant demands of His ministry and cared for His soul. It is how He taught His disciples. It is how He prepared for important ministry, and it's how He prepared for His death on the cross. Ibig sabihin, yung kanyang pagiging kakaroon ng solitude o yung quietness sa pananalangin at pakikipag-usap sa Ama ay inihahanda niya ang kanyang sarili sa gawain, sa kanyang mga activities na gagawin,
at ganun din maging sa kanyang kamatayan sa krus. Sabi po sa Luke 6:12-13, maging sa Mark 3:13, ang sabi po, Jesus went out to a mountainside to pray and spent the night praying to God. When morning came, he called his disciples to him. So, kung titingnan po natin, nung tatawagin niya at pipiliin niya ang kanyang mga alagad, ito po yung 12, siya po ay nanalangin at nag-spend siya ng buong magdamag na kausapin ang Diyos. Ano po ang kanyang ipinalangin? Naniniwala po ako na pinanalangin niya ang kanyang mga pipiliin isa-isa. Ano po? Kaya kinaumagahan, tinawag niya po at naisulat po yung 12 alagad. Sa Mark 1 po, ganito pa ang sinasabi sa verse 35 pababa. And rising very early in the morning, while it was still dark, he departed and went out to desolate place. And there he prayed. Madaling araw pa lang, madilim pa, pumunta po siya doon sa lugar na tahimik at walang tao. At pagkatapos, siya po'y nanalangin. Ewan ko kung gaano po natin ito kadalas nagagawa. Sa verse 36, and Simon and those who were with him searched for him. And they found him and said to him, everyone is looking for you. Kasi po, ang konteksto niyan, ang Panginoon ay nagpagaling ng maraming mga tao. Kasama na rin po ang mother-in-law ni Simon. At maraming mga tao ang hinahanap siya para pagalingin sila at turuan sila. So this is a busy day ng ating Panginoon. And yet, tumayo siyang maaga, nanalangin siya. At pagkatapos, nung natagpuan po siya ni Simon at ng mga alagad, ang sagot niya, ang sabi niya, let us go on to the next town that I may preach there also, for that is why I came out. And he went throughout all Galilee, preaching in their synagogues and casting out demons. So I believe pagkatapos ng panalangin, ay nakita niya ng ating Panginoon kung ano ang kanyang gagawin sa susunod na araw. So, yung activity po yun, inaasahan ng mga alagad na magpapatuloy siya dun sa lugar na yun at maggagamot at magpapagaling at magpapalayas ng demonyo, and yet ang sabi niya, no, we will go out to Galilee and we will preach to synagogue. Nagpunta po sila sa ibang lugar. Marahil pag titingnan po natin ang banal na kasulatan maging sa lumang tipan at itong sa bago, siyempre ang ating Panginoon, meron po silang tinatawag na wilderness experience. At marami po yan, katulad ng mga propeta. Ano po? Una na po, pwede kong sabihin, si Moses. Ano po? Nanirahan siya sa ilang o sa wilderness ng ilang taon. Alam po natin yan. Yes, 40 years. 40 years, doon po siya sa Egyptian, learning, natutunan po niya ang maraming mga bagay, kasi po ang civilization niyan ay advanced, so talagang natuto siya at pwede natin sabihin, naging professional po siya diyan. And yet, after 40 years, napunta po siya sa wilderness, alam po natin yung istorya, at nanatili po siya diyan 40 years, at napunta din po siya at nakapag-asawa doon another 40 years. Ano po? At yung kanyang pag-stay doon sa wilderness ng 40 years ay dyan po natin makisabi na si Moses ay na-realize niya ang kanyang buhay. Maaaring ang lugar na yan ay nagkaroon siya ng experience sa ating Panginoon at dyan din po siya tinawag ng ating Panginoon. So, yung wilderness experience na yan ay magiging pundasyon niya sapagkat
Pagpunta niya po sa Egypto at ilalabas niya ang mga Israel, ay dadaan po sila sa wilderness experience. Diyan niya nakilala ng mas malalim ang Diyos sa lugar na yan. In fact, yan po ang kanyang naging buhay. Ang isa pa po ay si David. Bago po siya maging hari sa kanyang kabataan at bago siya tawagin ng ating Panginoon, alam po natin na maraming taon, doon po nanirahan siya sa tinatawag na wilderness experience. Sa pagtatago from Saul at sa kanyang buhay na tagapag-alaga ng hayop o ng mga tupa, ay ninirahan siya. At marami siyang mga nagawang awit na naisulat sa Psalms na makikita natin na may kinalaman sa kanyang relasyon sa ating Diyos. Naging malapit ang kanyang kaluluwa, ang kanyang espiritu, at maging ang kanyang buhay ay nabago dahilan po dun sa tinatawag na wilderness experience. Si John the Baptist po sa New Testament, bagamat nangangaral po siya sa karamihan ng tao at meron siyang mga alagad, and yet makikita natin, nag-decide siya na manirahan sa wilderness. Maging ang kanyang suot, maging ang kanyang pagkain, nakikita po natin, ay kakaiba sa isang normal na tao. Pag titignan natin ang mga buhay nila, pwede natin sabihin, ang isang anak ng Diyos ay talagang mayroong tinatawag na new normal life. Kapag tayo ay sumunod sa ating Panginoon at sa kanyang mga salita, ang buhay po natin ay talagang iba. Ang ating filosofiya, ang ating mga desisyon, ang ating mga hangarin, ang ating mga plans, maging ang ating purpose, ay naka-ayon sa kanyang mga salita at sa ating Panginoon. Ano po? Yun po ang tawag sa atin. Kaya natatransform tayo doon po sa tinatawag na in the likeness of our Lord Jesus Christ. And then si Apostle Paul na ating pong pag-aaralan sapagkat si Pablo po ay tinawag ng ating Panginoon sa lugar sa Damasco. Si Paul ay nandun sa kanyang peak ng kanyang career, very zealous. In fact, pinipersecute po niya ang mga mananampalataya. And the Lord, sabi na po niya, pinili siya bago pa lamang siya ipinapanganak. Ano po? At sa daan ng Damasco, ay doon tinawag ng ating Panginoon si Pablo. Ang sabi ng ating Panginoon sa kanya, habang papunta siya para patayin at i-persecute ang mga Kristiyano na sa kanyang isip at ay hindi ay isang sekta at hindi totoong mga anak ng Diyos, kung hindi isang bagong religion, kaya pinapersecute niya, and yet the Lord Jesus encountered him. At ang sabi ng ating Panginoon, bakit mo ako pinapersecute? And then tinawag niyang Panginoon, and then babasa po natin, siya po ay nagpatotoo at nagpunta po sa isang lugar na wilderness experience na binanggit na Arabia. Titignan po natin yun. Sa kanyang testimony po sa Galatians chapter 1, ang sabi po niya, I want you to know, brothers and sisters, that the gospel I preach is not of human origin. I did not receive it from any man, nor was I taught it, rather I received it by revelation from Jesus Christ. Napakahalaga pong tingnan ng kanyang patuto. Sapagkat nang sinulat po niyan, in-equate niya po yan sa kanyang pagpunta sa Arabia. Kasi hindi po siya kaagad nagpunta sa Jerusalem at nagpakita sa mga alagad. Kung hindi nagkaroon siya ng tinatawag na solitude, quietness, and even obscurity sa kanyang buhay, nagpunta po siya sa Arabia. At pagkatapos po niyan, ay sa kanya, pinatotoo yung kanyang pagkakilala sa ating Panginoon. Kaya pwede natin sabihin, sa kanyang personal encounter sa ating Panginoon, na ang kanyang pinangahawakan ng Ebanghelyo, yung kanyang tinanggap na pagkatawa, yung pagiging apostol at bondservant ng ating Panginoon,
ay talagang pinagbulay-bulayan niya at tiningnan niya yung kanyang pag-encounter sa ating Panginoon. At ganun din sa scripture o sa tinatawag nilang banal na kasulatan sa Lumang Tipan, yung kanyang encounter sa ating Panginoon, maaaring yan ang kanyang pinag-aralan. Kaya ang sabi niya, ang ebanghelyo na kanyang ipinapahayag ay hindi galing sa tao, hindi galing sa kanya. Ano po? Hindi galing kanino man, sapagkat kilala po siya na very religious because he is a Pharisee. Ano po? Meron siyang katungkulan at very zealous, and yet pagdating sa ebanghelyo, sabi niya, sabi niya, the gospel that I preach is not of human origin. Sabi niya pa, I did not receive it from any man, nor was I taught it. Rather, I received it by the revelation from Jesus Christ. Pag binabanggit po niya yung salitang revelation, ano po? Malinaw po na yung revelation binabanggit niya ay yung pagtawag ng ating Panginoon sa Kanya, yung pagpapakilala at pagtawag ng ating Panginoon Yesus sa Kanya para gamitin siya at ibahagi ang mabuting balita. Iligtas siya at pagkatapos ay ibahagi, pag-preach ang Ebanghelyo sa mga hintil. In fact, sa ngayon po, natatakot ako sa mga revelation na minsan naririnig ko at napapanood ko sa mga nagpapahayag ng salita ng Diyos. So, yung mga preacher na sila ay nakakatanggap ng quote-unquote revelation from God. At minsan, pinukwento nila, minsan hindi ko matanggap sapagkat iba't ibang mga pangyayari at mga bagay-bagay na pwede natin sabihin, walang kinalaman sa salita ng Diyos. And yet, ang sabi nila, they receive revelation from God. As far as I know, the revelation of Jesus Christ is already complete. At ito po ay magtatunghayan natin sa banal na kasulatan. So, our revelation comes only from the Word of God. Ang revelasyon ng Diyos sa atin ay galing lang po sa Kanyang mga salita. At maliban po dito, ay wala na. Sapagkat sinabi niya na pong lahat nung tayo po'y Kanyang iniligtas, ang tungkol sa ating kaligtasan, ang Kanyang pangako at ang Kanyang gagawin niya po ay nakasulat na at ibinahagi niya sa Kanyang mga salita sa banal na kasulatan. Ano po ang previous life ni Pablo? Sa verse 13 po ng Galatians 1 pa rin, for you have heard of my previous way of life in Judaism, how intensely I persecuted the church of God and tried to destroy it. I was advancing in Judaism beyond many of my own age among my people and was extremely zealous for the traditions of my fathers. Si Pablo, pag titingnan po natin, ay pwede natin sabihin na siya po ay nagkaroon ng struggle. Alam po niya na ang kanyang life, yung kanyang buhay, sa panahon niya ay nagiging tanyag siya at nagiging, sabihin natin, committed siya doon sa kanyang sa Judaism, and yet, iniwan niya po yan. Pwede natin sabihin, iniwan niya po yung karir na yan. Iniwan niya po yung dati niyang kalagayan na maaaring siya po ay tinitingala ng marami niyang kababayan, maging yung mga leaders ng mga Pharisees, yung mga religious leaders, at posible na may naghintay sa kanya na magandang lugar para sa pagiging chief priests or chief religious leaders. And yet, sabi niya, alam niya yan. At kung paano niya i-persecute, nandun siya sa inyo at pagkatapos later po ay iniwan niya yan. At yan po yung dati niyang buhay. And then in verse 15, but when God who set me apart from my mother's womb, He called me by His grace. Ngayon po, ginagamit niya yung salitang grace. Dati po ay hindi. Ano po?
sa kanyang sariling pagsisikap. Hinahanap niya ang Diyos. Ano po? Yung kanyang kaligtasan, yung kanyang katwiran. Pero later on, sabi niya, I was set apart from my mother's womb and called me by His grace. Sabi niya, was pleased to reveal His Son in me so that I might preach Him among the Gentiles. My immediate response was not to consult, ito po yung maganda, my human being. I did not go up to Jerusalem to see those who were apostles before I was. But I went into Arabia. Later, I returned to Damascus. Sa susunod pong talata, makikita nyo, yan po ay matagal, 3 years. So, nung siya po ay tinawag ng ating Panginoon, hindi siya kaagad pumunta sa mga alagad, hindi po siya kaagad pumunta sa Jerusalem, doon po sa church, o sa unang church na yan, para sabihin niya yung kanyang experience na siya ay mananampalataya. In fact, nakita po natin, kahit po after years, hindi siya matanggap. Ano po? Posible na iniisip ng iba na siya po ay spy. Pero, yung pong iba pang dahilan, pwede natin sabihin na kung sa experience ng tao, minsan, kaagad, sila ay maaaring pwedeng pumunta agad sa mga alagad o sa Jerusalem at magkaroon ng access, magkaroon ng rank o lugar doon sa church sapagkat, marunong siya, nakakilala siya, at pagkatapos marunong siya sa banal na kasulatan, na-experience sa ating Panginoon, at maaari kaagad magkaroon siya ng access sa Jerusalem, maging sa mga alagad. No. Hindi niya po yan ginawa. Rather, he went to Arabia. Later on, bumalik po siya sa Damascus as nanirahan siya doon. Maganda po yan na i-practice natin. Na anuman ang ating maranasan sa kanyang mga salita. Sa mga may pagkakataon minsan, pagbulay-bulayan natin. Bago tayo pumunta sa bagay na kung saan pwede nating ipagmalaki, pwede kagad nating i-share, pwede kagad nating ibalita sa iba, kung hindi pagbulay-bulayan pa natin, ito ba ay kilos ng ating Panginoon sa atin? Ano po? Ito po ba ay kapahayagan ng Panginoon sa atin? At saka po natin tingnan. And then, sa pagpapatuloy po sa verse 18, then after 3 years, I went up to Jerusalem to get acquainted with Cephas and stayed with him 15 days. Sa 15 araw, maaari, kasama niya sina Pedro at sinabi po doon, yung ibang mga alagad si James, the Lord's brother. Ano po? At hindi po daw niya nakita yung ibang mga alagad. Pag maaari sila po ay nangangamin sa ibang mga lugar. Pero yung pagkakataong yan ay upang ipatotoo niya na na-encounter niya ang ating Panginoon. At maaari si Cephas ay nag-usap sila, o si Simon, o si Peter, nag-usap sila tungkol sa ating Panginoon at maging sa kanyang mga salita. So, ang kanyang kalagayan noon sa Arabia, yung kanyang pag-i-stay doon, bago siya pumunta kay Cephas, ay naniniwala po ako na siya po ay nanalangin, siya po ay nag-meditate. Ginugol po niya yung marami niyang araw at maging taon sa pakikipag-usap sa ating Panginoon, maaari sa pagtunghay sa banal na kasulatan o sa scripture tungkol sa ating Panginoon. At maaaring nakita niya ang kanyang sarili sa harap ng Diyos, ang kanyang spiritual na kalagayan, at pagkatapos later na kukonfirm niya na tunay nga ng ating Panginoon ay hindi lamang Messiah, tagapagligtas, kung hindi naging paghahanda ito o preparation sa kanyang pagbabalik o pagpunta sa Jerusalem, and then later sa kanyang pagiging missionary na maging handa siya at maging matibay siya. At makikita natin, maging po sa mga persecutions, maging sa kanyang mga pagtuturo at pangangaral, sa kanyang mga sulat, makikita po natin na nag-gain po siya. Natutunan niya marami mga spiritual insight, learning
Nagkaroon po siya ng hindi lamang matibay na pananampalataya, kundi maraming kaalaman sa mga salita ng Diyos at maaaring kapahayagan ng Diyos. At pag titingnan natin ang kanyang mga sulat sa Roma, ang kanyang mga epistles, tulad sa mga Pilipos, sa Efeso, Colossians, Corinthians, Thessalonians, sulit niya kay Timothy at iba pa, makikita po natin, it's very, makita natin, very theologically sound. Yung kanyang mga sinulat ay tibay sa pananampalataya, sa pagtuturo ng pananampalataya at katotohanan tungkol po sa nais ng Diyos na ipakita sa mga buhay natin at sa kanyang ebanghelyo. Yun po ang naging dahilan na kanyang kalakasan sa kanyang pag-stay dun po sa Arabia. Ano po? Then later, sinabi po niya sa Philippians 3:7-9. At ito po, maaari isang patutuo ni Pablo na nabago sa kanyang buhay. Imagine, ang sabi po niya, but whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ, Jesus my Lord, for whose sake I have been lost all things. I consider them garbage that I may gain Christ. Ang sabi niya, ang lahat ng mga bagay na para sa akin ay pakinabang, ang sabi niya. Ito ay nawalan ng silbi, nawalan ng meaning, naging tulad sa isang basura. Kumpara, ang sabi niya, sa pagkakilala sa ating Panginoong Kristo. Yun po ang talagang mangyayari sa atin kapag tayo po ay maraming oras at iuukol natin ang ating Panginoon sa kanyang mga salita at sa ating Panginoon. Ang mangyayari po ay mawawalan tayo ng maraming mga gana sa mga bagay ng sanlibutan. Dalawa lamang po yan ang pwedeng mangyari sa atin. It's either po na tayo po ay mapuntang maging malapit sa ating Panginoon at ang ating mga kalooban, yung pong ating oras at buhay ay magkaroon ng lalong paglapit o commitment sa ating Panginoon Jesus at bigyan tayo ng katibayan ng ating kaluluwa at buhay. Ano po? Kung tayo po ay nagiging malapit sa Kanya. Or mapunta po tayo sa maraming bagay ng sanlibutan. Ang nakakatakot po ay marami sa mga anak ng Diyos at maging sa mga leaders ng church at sa mga minsan ginagamit ng ating Panginoon ay maraming bagay, maraming panahon ang nauubos sa mga bagay ng sanlibutan. Ano po? At nawawalan ng oras ng pag-meditate sa ating Panginoon na po. At ang spiritual life ay hindi lumalalim at minsan ay lumalayo pa sa pananampalataya sa ating Panginoon. Challenge po, spiritual life challenge bilang mga pagtatapos po sa ating service sa umaga ito, sa salita ng Diyos, sa pag-aaral. Challenge po, how is your life of solitude and quietness? More time with the Lord through prayer and reading of the Word? Tayo po ba ay maraming oras sa kanyang mga salita, sa panalangin, at maaaring pakipag-usap sa ating Panginoon? Pag-meditate sa pagkilos ng Diyos sa mga buhay natin, sa mga pangyayari sa buhay natin? Another challenge, any spiritual changes so far sa ating pong life, sa ating spiritual? Tayo po ba ay lumalagong malalim sa kanyang kaalaman, sa kanyang mga salita? O baka may mga pagkakataon, pareho pa rin yung ating spiritual na kalagayan. Dapat po tayo ay nag-grow sa ating spiritual life. Lalo na po ngayon, marami tayong pagkakataon na tayo ay manatili sa presensya ng ating Panginoon sapagkat tayo po ay mga
nasa bahay. Lalo na po yung mga senior na bawal lumabas ng bahay. Imagine that. Hindi po tayo mabobort sapagkat kung tayo po ay merong kauhawan sa kanyang salita at kauhawan sa ating Panginoon, ano po, ay magiging mapayapa at maligaya po tayo sa bawat araw hanggang dumating po yung araw na mawala na ang COVID-19. Would like to make practical applications, lalo na po sa social media. Kasi marami po tayong panahon para manood ng TV, manood ng cable, manood ng YouTube, at iba't iba pa, maging Facebook. I would like to make this a challenge sa inyo po. Ano po? Una, instead of having a long period of time on Facebook, why not watch or listen to John MacArthur, nasa YouTube po din yan, Jack Swindoll, Alistair Begg, David Jeremiah, Chuck Smith, Paul Chappell, Ravi Zacharias, at marami pa pong iba. Pero ang mga binanggit ko po, kaya ako binanggit, sapagkat sila po ay maraming mensahe at turo ang napanood ko po sa kanila. Ano po? At gusto ko pong sabihin, marami po sa kanila ang lumago ang aking pananampalataya dahilan po sa kanilang radio ministry at saka yung mga ginatawag nating social media, maging sa YouTube. At sila po ay taon na po na sila po ay aking pinanonood. Ano po? Gusto ko pong sabihin, these are God's people or God's servant na talagang nagtuturo at nag-expound ng salita ng Diyos. Pag sinundan po ninyo sila, talagang in-expound nila at tinuturo kung ano ang banal na kasulatan. Marami sa kanila is going through the Bible, verse by verse, at yun ang maganda. Hindi lamang po sila basta pumipili, kung hindi tuloy-tuloy po, tinuturo nila kung ano yung context, ano yung talagang nilalaman, at nakikita po natin sa kanilang consistency sa pagtuturo po ng katuruan, ng doktrina, ng banal na kasulatan. Makikita rin po natin ang kanilang buhay. Ano po? Bagamat siyempre maraming pwedeng tumiligsa. Pero as far as I know, nakita po ang kanilang mga buhay sa kanilang mga material na buhay, sa kanilang mga physical na buhay, sila po ay makikita natin merong takot sa Diyos. Lingkod sila ng Diyos. Gusto nilang ipahayag tunay ang salita ng Diyos. Ano po? At ito po ay consistent sa kanilang pagtuturo at tama. Ano po? Hindi po sila presumptuous basta magsalita ng kung anong revelation. No. They are teaching consistently yung pong tinatawag na turo ng banal na kasulatan. The doctrine dito po sa banal na kasulatan. Pangatlo po, gusto ko pong i-challenge natin, be spiritually discerning. Kapag tayo po'y nanonood ng mga nagsasalita tungkol sa Diyos. Ano po? Minsan ay inilalagay pa po natin sa social media. Wala pong masama dyan. But, let's be discerning. Ano po? Meron po ako dito mga hindi binanggit. At siguro, kayo na lamang po ang tumingin. Ano po? Na kung saan ang iba po ay hindi naman talaga nagtuturo ng kasulatan. Konting-konti lang po ang sinasabi. One verse. O kaya minsan totally hindi nila binabasa ng scripture. Bagamat binabanggit nila na ito ay salita ng Diyos. At kalimitan po minsan lumalabas mga motivational speaker at mga tagapagturo ng salita ng Diyos na ito. Ano po? At and mostly minsan ang sentro po ng kanilang pangaral ay kung paano po tayo liligaya, paano po tayo magiging payapa, magiging blessed dito po sa buhay natin dito sa ating physical life at sa sanlibutan. Ang sentro po ng pangaral po natin ay dapat ay ang kanyang mga salita, expounding it, ano po, sentro ang ating Panginoon at sa ating pagkatuto sa kanyang mga salita at sa ating Panginoon, yun po ang magpapala sa atin, yun po ang magbabago sa atin. Ano po? Ang banal na kasulatan at ang banal na espiritu ang siya pong unang magtuturo sa atin. Kaya ingat po tayo dyan. Saliksikin po ninyo ang mga iba na nagtuturo po ng mga sikat, minsan maging sa Amerika, na kung saan ang kanilang
buhay, pag titingnan natin ay walang kaibahan po doon sa mga celebrity, maging sa kanilang physical at material na buhay. Hindi ko po yan nakikita sa mga alagad at sa mga propeta ng ating Panginoon sa banal na kasulatan, at lalong higit hindi ko yan nakikita sa buhay ng ating Panginoon. Ano po? So be discerning, be sensible, be a good example. Ano po? Sa ating spiritual na buhay. Maraming pong salamat. Tayo po ay magwakas sa isang panalangin. Panginoon, pagpalain niyo po ang aming pag-aaral ng inyong salita tungkol po sa buhay ni Pablo, tungkol po sa inyong buhay, kung paano naglaan kayo ng oras labas sa mga buhay ng maraming mga tao, panahon para makipag-nig sa inyo. Nawa magkaroon kami ng ganitong pagkakataon na unahin kayo sa magitan po ng panalangin, pagsamba, pag-aaral ng inyong mga salita. Salamat po sapagkat nagbibigay kayo ng karunungan at kalakasan mula sa inyong mga salita. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak. Ingatan niyo po kami sa panahon po ito. We thank you, Lord. We praise you and we honor your name. In Jesus' name, amen. God bless po sa inyo mga kapatid.